ay nandito po, pinuntahan ko yung Marawi para tignan yung ginagawa nating rehabilitation para sa ng mga nasira lahat. Kaya tinuna namin, pinuntahan natin yung mga eskwelahan, kung nasan yung mga bata ngayon. This is the temporary lang yun, yung una natin pinuntahan, temporary lang yun. Pangalawang pinuntahan natin, yun ang bago. That will be able to house up to 9,000, almost 10,000 students dun sa mga bagong building. Malapit na matapos, kaunti na lang. Maglalagay na lang ng perimeter fence, pwede na dalhin yung mga bata doon. And then the next facility that we want to inspect is the Marawi City Hospital. And it is a 100-bed hospital, primary care. And we are giving the contractors and all of the government agencies a deadline of August na mapuksan na yung hospital para makapag-servisyo na sa taong bayan. Dito naman support, we know how important the port is to the surrounding 18 municipalities that are around Lake Lanao. And so this is the first of several ports that we've put. Dahil kagaya ng pagka-explain nga sa atin, pagka ito lang, walang connectivity, hindi magagamit dahil walang connectivity. So we'll put others around the lake para maganda yung connectivity natin. So I'm happy to see that we are at least making some progress after such a long time. We have decided, we have figured out the water supply already. We are working out in partnership with the DND kasi yung part ng water supply system ay nasa kampo ng Department of Defense. Kaya pinagsama-sama na natin, pinag-usap-usap na natin, tapos na yung mga documentation, pwede nang simulan ang paglagay ng gamit and the water supply will also be there. Tinignan din natin ang electrical supplies, both for the school and for the hospital lalo. Siyempre, yun ang pinaka-importante. Ang hospital, pang naman wala, they have sufficient power, but naghahanap sila ng standby generator kasi ang hospital kailangan, like the brownout, kailangan patakbuhin yung mga makina. So, requirement yan ng DOH na bawat hospital ay may standby generator. And so these are the main infrastructure developments that we have initiated here in Marawi. Marami pa tayong gagawin, and we will be able to show the progress that we have been making in putting Marawi back together. The other problem was yung mga kaso. Kailan na yung na-resolve natin? Sa mga kaso po, meron na pong almost 2,000. Yeah. Out of the 14, meron na evidence. Yan, almost 2,000 po yung nag-resolve na na-dedicate na po na kaso. So, because we start looking at total of 14,497. So meron pong konting revamp doon sa MCB, kaya sa new leadership ng MCB. So hopefully, mapabilis po yung adjudication sa bayad na compensation sa mga tao. Hati po ito. Ang ginawa po natin is MCB at saka National Housing Authority para mapabilis yung The other new element is that tinutulungan tayo ni Chief Minister ng Parks. Some is, they are now involved. Dati hindi pa sila na-involved. Ngayon na-involved na sa ang park para sa funding, para sa lahat ng kailangan para accelerate na natin itong reconstruction and rehabilitation ng city of Marawi. So, patuloy lang ito. I will be sinasabi ko lang sa kanya, pagka napuksan na yung hospital, halimbawa, babalik na ako rito para mag-give on cut by August. So, simple lang. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Thank you.